Sa nakaraan nating video ay natapos tayo. Na ipinahayag ni Coach Wanggo sa kanila na hindi magiging madali ang kanilang makakalaro. Dahil sa isang player ng Muyeong High na number 11 na si Yu Harm na isang matangkad na center. Siya ang pinakamataas na high schooler sa bansa na nasa 210 centimeters. Sa ipinahayag naman ng kanilang coach ay nawala ang tuwa sa kanilang mukha matapos nilang malaman sa player na ito. Kaya sinabi ni Jun Young na ang ganoong matangkad na manlalaro ay nasa Muyeong High ay ibig sabihin hindi magiging madali ang kalabanin sila. Sa oras naman na ito ay naging seryoso si Choi Il-rak at iniisip nito ngayon ay mas matangkad sa kanya ang player na ito. Idinagdag pa ni Coach Wanggo na hindi pa nila alam kung ang mga bantay nila ay kanang kamay or kaliwang kamay. Magsasalita sana si Baek Sungbin pero hindi na niya ito tinuloy dahil mahihirapan talaga sila lalo't hindi pa nila alam kung ano ang kanilang play. Kaya wika pa ni Coach Wanggo na paano naman ang estilo ng paglalaro ng mga forwards at kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit tahimik naman sila dahil wala pa silang naiisip na paraan kung ano ang gagawin nilang taktika. Pero ipinahayag ni Coach Wanggo sa kanila na walang larong 100% na sigurado sila na mananalo. Ang isang kalaban na kahit mahina ay maaaring makagawa ng milagro at baliktaran ng oras kahit na halos gumapang na sila sa pagod baka sa ganung sitwasyon ay bago pa nila ito mapagtanto. Kaya dapat ay makuha nila ang lead ng score. Sa kabaligtaran, maaari nilang matalo ang isang kalaban na naramdaman nilang hindi nila matatalo pero bilog ang bola kaya wag silang magsabi ng tapos ito ay sports, dahil ito ay basketball. Pero kanina pang tahimik si Lee Kang-wei iniisip nito sa ngayon ay ang makakaharap nila bukas ay Muyeong High na dati niyang ka-teammate noon. Kaya sinabihan ni Coach Wanggo ang lahat na kailangan nilang ibigay ang kanilang makakaya bukas kahit sino pa ang kanilang makaharap. Kung Hwapyong High man ang makalaban nila ngayon or Taejong High na hindi nila matalo sa spring tournament. Kaya mag-focus muna sila bukas sa Muyeong High bago ang kanilang susunod na makalaban. Kaya lahat sila ay subukan ng kanilang makakaya upang ipakita ang 100% ng kanilang kakayahan sa laro. Dahil dito ay sumagot sila ng oo at gagawin nila ang kanilang makakaya para lang may panalo ang laro nila bukas. Mabilis naman makalipas ang oras at kasalukuyang nagwa-workout si Lee Dongwi sa kanilang barracks. Ngunit sinabihan naman ni Han Gaeul si Lee Dongwi na hindi ba mahirap ang pag-workout ng dumbbell sa bawat oras. Pero batid naman ni Lee Dongwi sa kanya na mag-workout din ito at gumawa din ng 3 set, dahil nakakatulong itong linawin ang kanyang isipan. Agad naman na tumanggi si Han Gaeul sa kanya dahil meron siyang paraan para mapagan ang kanyang isipan. Kaya inilabas nito ang laptop sabay play ng music na pre-game meditation na lagi niyang ginagawa. Sa sandaling ito ay makikita natin sila na may sari-sariling mundo at walang pakialaman sa kanilang daily. Habang nagwa-workout si Lee Dongwi at si Han Gaeul naman ay nag-meditation habang nakikinig ng music. Sa kabilang banda naman ay makikita din natin si Baek Sungbin na pinipili niya ang gum na may 3 kulay habang nakapikit. Nakita naman siya ni Sung Chan habang pinupunasan niya ang buhok nito. Kaya sinabihan niya ito na ginagawa niya ulit ngayon ang kanyang pre-game ritual. Pero nakafocus si Baek Sungbin sa pagpili nito sa gum kaya dapat ay mapili niya ang tama. Ilang segundo lamang ay napili niya ang berde sabay kinain niya ito ng walang alinlangan. Dahil dito ay natuwa naman si Sung Chan sa napili nitong gum na kulay berde. Kaya ibig sabihin nito ay maganda ang kanilang laro at teamwork bukas. Sumagot naman si Baek Sungbin na tama ang kanyang sinabi, sambit pa nito na kailangan pa niyang mag-training ng pag-shooting forms ng 100 beses bago magpahinga. Dahil dito ay nadismaya naman si Sung Chan at sinabihan niya ito na kailangan ba niyang gawin yun nang naka-boxer lang ito ay hindi magandang tingnan. Pero wika ni Baek Sungbin na wala naman problema kung naka-boxer siya at isa pa ay ganito ang pasok na mga kuha niya sa pag-shooting sa mga laro nila. Wala naman nagawa si Sung Chan kundi napangiti ito dahil totoo naman ang mga sinabi nito. Sa kabilang banda naman ay makikita din natin ang dalawa. Habang nag-aayos ng gamit si Choi Il-rak ay hindi naman mapakali si Lee Kang-wei sa kakaalakad ng paikot-ikot. Sa mga oras na ito ay hindi alam ang gagawin ni Lee Kang-wei habang kagat nito ang daliri, pero si Choi Il-rak ay patuloy na inaayos at tinutupi ang damit. Ngunit hindi maipagkakaila na iniisip nito ang player ng Muyeong High na number 11. 2 metro 10 centimeters, dapat niyang tapusin ng mabilis at maghanap ng magandang pwesto. Subalit sa hindi naman inaasahan ay biglang nabangga siya ni Lee Kang-wei dahilan para mawala ang malalim niyang iniisip at natauhan din si Lee Kang-wei matapos itong mabangga si Choi Il-rak.
Sa pangyayaring ito ay wika ni Choi Il-rock kay Lee Kang-woo na tumigil sa paglakad sa paligid at umupo na lang. Pero pasiga naman na sumagot si Lee Kang-woo na hindi siya makagalaw ng malaya sa sarili niyang kwarto, at bakit niya tinitiklop ang bawat sulok ng damit niya. Ngunit nagsimula naman nagalit si Choi Il-rock sa kanya dahil siya ay malinis pero ang gamit naman niya ay parang basura nakakalat sa kwarto. Natahimik na lang si Lee Kang-woo at ito'y napatingin sa kanyang maletang bukas na gulo ang damit niya. Sa inis na lang nito ay humiga na lang siya para matulog kaysa makipagtalo pa kay Choi Il-rock. Pero kahit na ano gawin niya ay hindi ito makatulog dahil iniisip pa rin niya na makakaharap nila ang dati niyang ka-teammate. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan kaya daling bumangon si Lee Kang-woo sa pagkakahiga. Agad siyang nagtungo sa pintuan upang buksan ito pero hindi alam kung sino ang lalaking kumakatok sa pintuan. Sa pagbukas nito ay hindi niya inaasahan na bumungad sa kanya ay ang kanilang captain na si Lee Dong-woo. Napangiti naman ito at inaya niya si Lee Kang-woo na lumabas sila saglit. Sa kanilang paglabas ng motel ay nag-usap naman silang dalawa at nagkwentuhan pampalipas oras. Ngunit habang umiinom ng milk si Lee Kang-woo ay itinanong nito sa kanyang captain na ilang beses na siya sigurong nakapunta dito. Napangiti naman si Lee Dong-woo at sumagot ito ng oo. Pero tinanong din niya si Lee Kang-woo, nasa tagal ng panahon na hindi siya nakapaglaro sa tournament kung hindi ba siya kinakabahan ngayon. Ngunit marihin naman na ipinahayag ni Lee Kang-woo na kinakabahan siya ng konti at parehas lang naman dati noong naglalaro pa siya. Subalit naging seryoso naman si Lee Dong-woo at sinabi nito na sa totoo lang. Ay bago pa man sumali si Lee Kang-woo sa basketball team, akala niya ay hindi magiging maayos ang kanilang team. Sa narinig naman ni Lee Kang-woo ay nabigla ito dahil hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang captain. Ipinaliwanag naman ni Lee Dong-woo na habang sila ay nagdidepensa at naghahanap ng mga kontra-atake, ang kakayahang tumakbo ng mabilis at gumawa ng puntos, na akala niya noon ay ang kanilang pinakamalakas na sandata laban sa anumang koponan. Kaya nagtutulungan sila sa laro para makapuntos at tumakbo pa para umakyat. Ngunit ang run and gun na nangangailangan ng mabilis na pag-atake, ay nagkaroon ng gap kung saan hindi magkadugtong ang bola. Kaya nang makita siya nito na ang kanyang pag-handle ng bola ay pakiramdam niya ay nahanap na niya ang sagot. Dahil siya ang huling piraso ng puzzle ng kanilang koponan at sa pagkakataong ito ay hindi na sila mahihirapan pang makipag-sabayan. Sa ipinahayag naman ng kanyang captain ay hindi ito inaasahan ni Lee Kang-woo na gano'n na pala ang lalim ng kanyang nagawa sa team. Dagdag pa ni Lee Dong-woo na naniniwala siya na si Lee Kang-woo ang taong makakapag-breakthrough kapag naharang ang landas ng kanilang koponan. Dahil dito ay napangiti si Lee Kang-woo at lalong tumibay ang kanyang determinasyon na gagawin niya ang lahat para sa team nila. Sa pagsapit ng umaga ay ito na ang kanilang inaantay na araw dahil mag-umpisa na ang Federation President Cup. Sa araw na ito ang unang maglalaro ay Jong Wang-hai at Mu Yeong-hai. Kaya ang magkabilang kupunan ay nag-umpisa ng mag-warm up dahil magsisimula na ang Game 1. Ngunit sa kabilang banda naman ay tinignan ng lalaking audience ang schedule kung sino ang susunod na maglalaro pagkatapos nito. Pero sinabihan naman siya ng kasama nito na wag niya munang alamin ang susunod na maghaharap at mas mabuting panuurin muna nila ang maglalaban ngayon. Nagsaad naman si Baek Sungbin na kunti lang ang nanonood ngayon, wika din ni Lee Dong-woo na siguradong papunta pa lang ang ibang tao dito para manood. Pero napatingin naman sila sa kabila at napukaw ang kanilang atensyon sa player number 11. Habang nag-warm up ito ay pinag-uusapan naman siya ng mga manunood dahil sa katangkaran nito. Saad naman ni Junyoung na mas matangkad pa ito sa personal. Sinang-ayunan naman ito ni Yoon-sung. Sa mahahabang braso na yun at legs niya ay parang isa itong water strider. Habang nag-warm up naman ang dalawa ay iminungkahi ni Lee Dong-woo na hindi siya mukhang makapangyarihang uri bagaman, kaya itinanong niya kay Choi Il-rock kung kaya ba niyang bantayan siya. Agad naman sumagot ng oo si Il-rock nang walang alinlangan. Pero bigla naman tinapat ni Baek Sungbin si Lee Kang-woo sa likod at sinabihan niya ito na siya ay tahimik ngayon kung kinakabahan ba ito. Sa pagkabigla naman ni Lee Kang-woo sa paghampas sa likod ay mariin niyang sinabi na hindi siya kinakabahan. Sa sandaling ito ay ipinahayag ng referee na magsisimula na ang laro sa pagitan ng Jong Wang-hai at Mu Yeong-hai, mangyaring lumabas na ang player at pumasok na ang mga first five. Dahil dito ikinatuwa ni Lee Dong-woo kaya sinabihan niya ang kasamahan nito na ibigay nila ang lahat na kanilang makakaya. Naagad naman silang sumagot ng oo. Sa mga oras na ito ay pumagitna na ang dalawang center ng magkabilang kupunan para sa jumble.
Sa pagpito ng referee ay sabay nitong hinagis ang bola sa ere na agad naman tumalo ng dalawa para sa rebound. Ngunit nagsaad si Yunsong na parehas silang matangkad pero mas lamang pera ng player ng kabila. Sa pangyayaring ito ay natalo si Choi Il-rock sa jump ball dahil lamang ang kanyang katunggali sa tangkad. Mabilis naman na sinabi ni Lee Dongwi sa team niya na magdepensa at huwag nilang alisin sa paningin ang kanilang binabantayan. Ngunit sa pagkuha ng number 1 ng bola ay walang pagkaatubiling ipinasa ito. Sa nasaksihan naman ni Lee Kangwi ay hindi niya inaasahan na sobrang taas ng pasa. Sa ginawang pag-pass break ng lalaking number 1 ay sakto kay Yu Harm kaya walang kahirap-hirap niyang nakuha ang bola. Sa paglapit nito sa ring ay naghanda na ito para sa kanyang gagawing pag-score. Ikinabigla naman ito ni Choi Il-rock dahil biglang tumalo ng lalaking ito. Kaya sinabayan niya ito sa pagtalon para pigilan ngunit hindi nagawang maabutan ni Choi Il-rock dahil sa haba ng braso nito. Kaya pumasok ang layup ni Yu Harm at unang puntos sa team ng Muyeong High. Hindi naman makapaniwala si Yunsong na madali lamang nakascore ang lalaking ito kay Choi Il-rock. Natuwa naman ang kasamahan ni Yu Harm dahil sa kanila ang unang puntos. Wika naman ni Coach Wanggo na sa totoo lang ay inaasahan na niya ito na hindi kayang tapatan ni Choi Il-rock ang player na ito sa kadahilanan mas matangkad ito sa kanya. Kaya napatingin ito sa kanyang player at itinanong sa sarili kung madali lang ba nila matatalo ang Muyeong High.